Ang video na inyong matutunghayan ay nagmula sa aking idol na si Munting Kaalaman. So pakisubscribe po ang kanyang channel at pakilike na rin po at pakisubscribe na rin po ang ating Munting channel ha. So ito na po, papasukin na po natin si Munting Kaalaman. Munting Kaalaman, pasok! Nako, panic mode na po ang Malacanang ngayon, no? Dali-dali po na matapos mapapreskon po itong si Sara Duterte po na inannounce niya ang pagka-presidente niya, dali-dali po nagpapreskon itong si Auntie Claire, no? Hindi naman natin alam kung talagang schedule niya, araw-araw pa-preskon. Di ba ikaw-preskon na ito nakarang araw, may preskon na naman, dali-dali sumagot po. Bakit? Natataranta na ba? Ha? Akala ko ba sa 2028 wala nang mangyayari, di ba? Akala ko ba kasi sa 2028 ang tendency niyan, pag ang Pangulo ay wala na, tatakbo ba siya? Ba't kayo parang nagagalit kayo sa 2028? Ibig sabihin, na paghahalataan kayo na aggressive kayo ngayon sa sinabi ni Sara, ibig sabihin, naramdaman namin sa kinikilos nyo, tatakbo kayo sa 2028. Tama? May posisyon tatakbuhan si maaari si Junior, maaari si John Bico, ila pa. Kasi kung talagang ito wala lang sa inyo, hindi kayo papapresko para ano yung si Sara papakita pa ng papel, di ba? Na ito, Sara, dito ka mag-sorry sa taong bayan sa panahon ng Tatay Digong, sa panahon ng tatay mo. Ngayon, di ba? Alam mo, ang hirap sa taong ito, pag tinanong mo, hindi niya isisagutin yung future, yung mangyayari ngayon at yung kasalukuyan. Sasagutin niya yung nakaraan. Ikukumpara niya sa mga Duterte. Di ba? Walang pinagkaiba doon sa nagparking ng illegal. Ha? O, nag-illegal parking ako, sinaway ka. Sir, bawal dyan. Ilang beses ka na pagsabihan. Ha? Bakit naman yung nakaraang 2,000 taon? Pwede mga ancient alien dito na, ano Naku po, yun? patay Inaalala ka niyo dyan. na nakaraan. Bakit naman yung panahon pa niyo si Rizal, pwede mag-parking dito? Di ba? Alam mo yung ganun po ang style nila, no? Sasagot siya, hindi sa ngayon. Halimbawa, pag sinabing ganito, sir, bawal po pumasok dito ang nakatsinelas lang. Ha? Hindi bakit yung panahon ni ganito? Pwede. Bakit ngayon hindi po pwede? Iba panahon ngayon sa panahon dati, ma'am. Ngayon, kayo ang may responsable sa panahon nyo ngayon. Yun dapat ang sagutin nyo, hindi sa panahon. Di ba? Yun ang nakikita ng taong bayan eh. Di ba? Ito, pakinggan po natin, gusto nyo makita ang ulo nyo. Ha? I-continue to, gusto nyo makita ang ulo nyo. Ito, pakinggan natin si Auntie Claire. Ayun yung mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck na naman. Bakit? Di ba? Good luck. Good luck. Have you spoken to the president? Hindi nang sagot na walang sama ng loob. Yan yung sagot na kung saan may masamang loob. Galit! Good luck! Di ba? Dapat ang natural sagot dyan, natakbo siya, di, nasa sa kanya, kung natakbo siya. Di ba? Yun lang sagot doon. Good luck! About this development. At Alam na namin yan. Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan. At hinihingi na. Alam ko sabi nun, sir, ano po masasabi nyo? Ako po. Good luck! Tawaran. Hulaan nyo sino yun. Yung pag tinanong mo, sir, ano masasabi mo? Good luck! Yun lang pala sasabihin, no? Itong Umuya-muya pa. Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, Nako! humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isayin natin. Mas maganda po yan. Isa-isa natin. Maganda po yan. Sinulat na niya bago siya mag-press ko nila. Alam na niya. Napakinggan niya siguro si Sara. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Talaga ba? Ba't unity? Sinasabi Pumunta na sa nga ba? Davao. At alyansa kay Sara. Kasi kukulangin sa boto. Ma'am, overall syempre, tama siya sabi mo. Taong bayan naghalal sa kanya, hindi si Sara. Pero sa tulong, ma'am. Yun ang mahalaga dun, ma'am. Di ba? Napaka-impertinente sa sabihin mo, ay taong bayan naghalal dyan. Hindi Kaya naalala ng taong bayan dahil sa tulong ng malaki na kontribusyon. Di ba? Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Para sa tulungan, di ba? Kasi nabi ko, akala namin maayos yung presidente. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Hindi niya sinusolo, ma'am. Sinasabi niya lang yung katotohanan. Sinasabi niya lang. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president. Naalala niyo yung dating Nako. survey na si Sara ang presidente, taas ang survey ni Sara sa pagiging presidente. Kaso ayaw, gusto niya maging vice president ni BBM. Nuggets nyo? Ngayon, naalala mo yun, ma'am. Mas mataas ang survey dati ni Sara sa pagka-presidente kaysa kay BBM. Kaso, sinabi nila, sige, mag-vice president ka lang kay BBM. Diba? Si BBM muna. Naalala nyo? Paired sa vice presidente. Isa pa ho, again,
if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget Yan at ang, dagdag ng ba't katuwalian. sinasabi Hindi ko ko umalis sa dyan? gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Kapalit naman talaga eh. Imagine mo, kung mangungurakot si Sara, ba't naman siya aalis sa department niya? Ano ba, nakapangurakot ako sa department ko, ba't ako aalis? Pag alam ko pa nag-imbis na gayon, yari ako. Ang gagawin ko, hanggang matapos ang termino ko, hindi ako aalis. Hanggat para wala mabuking. Di ba? Hindi ako aalis. Pag nakawa ko yung opisina ko eh, pag inalis ko, kakalkalin yan eh. Tsak yan eh. Di ba? Kahit siya naman eh. Ikaw ba sa bahay mo, halimbawa, sa kwarto mo na lang, sa kwarto mo na lang, may anomalya kang ginagawa sa kwarto mo. Halimbawa, hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa kwarto mo, no? O, darating yung mga pulis. Ha? Payag ka yung bahay mo, pag aalis ka, hindi mo linisin. Linisin mo para walang investigasyon. Di ba? Payag ka, aalis ka, hindi ka aalis, doon ka lang muna para hindi ka mapag-imbestiga, para may power ka pa doon. Di ba? Pinag-uusapan po ba ang Kaya korupsyon, naniniwala ako sa sinabi ni Sara eh, sa pag-alis niya, may kapalit impeachment eh. Yun na nga. ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential Talagang paglulustay. Sinasanay niya yung tao sa pandinig. Sila pati Pinklawan, salitang lustay, para maiba naman. Para pag narinig ng tao yon, si Sara isipin, babaguhin natin yon. Kapag narinig nyo salitang lustay, isa lang ibig sabihin, Sarawin. Ulitin ko, pag narinig Lagot. ng lustay, kahit anong katunog niya, tatay, tinapay, lustay, isa lang ibig sabihin yan, Sarawin. Ano, ang sarap, binabago ko yung style, di ba? Style niyo yun eh. Di ba, paulit-ulit yung binabanggit para yung tao mapaniwala, di ba? funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman mismo. siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya matasampa. Para lumalabas, walang may kasalanan si Sara lang. Yan paniniwala ng Pinklawan eh. Paniniwala ng mga loyalista. Walang korupsyon ngayon, si Sara lang ang urap. ng mga impeachment complaints. Yung mga nakakulong ngayon, mga engineer, district engineer, pati yung mga ibang isang senador nakakulong, kagagawan na rin Tatay Digong. At sasama ng ugali, no? Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Billionario. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice Sige. President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment, or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po Ako po. basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang reklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil lunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control project Yan na. Nalulunod sa baba. Sagutin mo yung ngayon, huwag sa nakaraan. Kaya nga si Presidente na pumalik dyan yung BBM para ayusin yung nakaraan. Di ba ganun yun? Di ba ganun logic nun? Hindi lang bali pagkatapos ng termino ni Duterte, maaari syempre may palagay natin, may kapalpakan si Duterte, no? Ang umupo susunod na presidente, yun na mag-aayos na. Hindi lang mag-aayos, mag-implement na siya ng panibagong ito natin. Dapat ganun. Hindi, alalanin mo. So, ibig sabihin, palpak si BBM. Walang magawa si BBM ngayon. Kaya babalikan yung nakaraan. Di ba ganun yun? merong itinatag di umano ang kanyang ama. Bali ka, kakalkalin niya. 15,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung Ano meron hindi naramdaman? Hindi naman nagbabaha nung araw masyado Di ba? Ngayon pa, ba eh? 13,917 flood control projects dapat naramdaman natin at medyo humupa. Naramdaman namin, ma'am. Ikaw lang hindi, ma'am. Naramdaman namin. Okay, maniniwala din naramdaman. Naramdaman ako. Ako naramdaman ko. Nako. Ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. 28 talaga pinalayo. Ma'am, 1945. Alam niyo mo, ma'am, digmaan yun. 1918th century, ma'am. Banggitin mo rin, ma'am. Dali, ma'am. Dali, banggitin mo rin.